JD, paano mo inaalagaan yung mga tangan o gamit? Paano mo dinadasalan? Paano mo nililinis? Madalas ganito yung proseso sa gabay medalyon o iba pang gamit. Nagsisindi ako ng incense o candle for cleansing at doon ko binabanggit yung orasyon o dasal. Pwedeng ganito yung gawin nyo pero paalala lang ha, buhay na yung gamit susuotin na lang. Kumbaga, pampalakas ang proseso na ito. Kung wala kang oras, pwedeng sindihan mo yung kandila, iwan ng 5 minuto, ayos na yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo, subukan mo tong gabay medalyon. Makakatulong sa karir, negosyo, pag-ibig at kalusugan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Noel. Taong 1989, Occidental Mindoro. Ay Noel, pakitapos mo na yung pagpapakain ng mga alaga natin. Tapos sumunod ka na sa Manokan. Marami tayong gagawin doon Darating pa yung kumpare kong bibili ng manok sa atin. Wika ni Mang Deo. Sige ho, tay. Susunod na ako. Sandali na lang ho to. Naninirahan sa isang bayan ng Mindoro itong si Noel. Kasama ang kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Deo. Paghayupan at pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng pamilya. Nag-iisang lalaki sa magkakapatid, kaya si Noel ang napagkatiwalaan ng gawain sa bukid. Ang mga kapatid naman ang siyang nag-aasikaso ng pang-araw-araw na gawaing bahay. Kung minsan ay tumutulong sa bukid, lalo na tuwing anihan. May maliit na taniman ng sibuyas ang mag-anak. Bukod pa dito, may munting baboyan si Noel. Samantalang ang kanyang ama naman ay nag-aalaga ng mga panabong na manok upang ibenta. Kilala na ang maliit nitong manukan dahil ilang beses nang nagkampiyon ang mga inaalagaan nilang lahi. Bagaman nagbebenta, ni minsan hindi sumali sa anumang pasabong si Mang Deo. Nakontento na ito sa pag-aalaga at pagtitinda. Simula pagkabata, nakagisnan na ni Noel ang pag-aalaga ng manok ng kanyang ama. Sa katunayan sa murang edad, sinanay na ang binata sa pagpapakain at tamang pag-alaga ng panabong na manok. Napalapit na rin ito sa mga parokyano ng kanyang ama. Isa na dito ang mayamang negosyante na itago na lang natin sa pangalang Mang Lucas. Noel, balita ko darating ang ninong Lucas mo ha. Ano, may naihanda ka na bang pasalubong sa kanya? Tanong ni Mang Deo. Oo, nailagay ko na nga sa karton yung pares ng manok na ipapawi ko sa kanya mamaya. Tugon ng binata. Lingid sa kalaman ni Noel na ang pagbisitang iyon ng kanyang ninong ang tuluyang makakapagpabago ng kanyang paniniwala. Si Noel ang tipo ng taong hindi naniniwala sa swerte. Mas pinapahalaga nito ang kasipagan at pagsisikap sa lahat ng kanyang ginagawa. Kahit paunti-unti, basta umuusad ayos lang sa kanya. Ngunit hindi inakala ng binata, magbabago ang lahat ng ito dahil sa isang regalo. Nang hapon na yun, dumating ang kanilang bisita. Nakasakay ito sa magarang sasakyan at may kasamang ilang mga kalalakian. Tignan mo nga naman ang itsura mo ngayon. Ibang-iba na sa dating nakilala kong Lucas. Wika ni Mang Deo. Siyempre kaibigan, hindi naman tayo nagpapakabato sa isang sulok. Nagsisikap din naman ako para marating kung ano man ang meron ako ngayon. Tugon ni Lucas. Ay tama ka nga naman. Natatandaan ko pa nung nagsisimula pa lang tayo. Isang tagatari sa sabungan na nagsumikap hanggang sa maging kilalang sabongero. Ikaw, anong nangyari sa'yo?
Bakit hanggang ngayon nag-aalaga ka pati ng manok? Kung isinugal mo ang swerte mo sa sabong, malamang ngayon magkapareho na tayo. Nga pala, nasaan ang inaanak ko? Abay, maigit 10 taon din kaming hindi nagkita. Naaalala ko, 12 anyos pa lang siya nang umalis ako ng bansa. Tugon ni Lucas. Ay sandali lang, tatawagin ko ha. Nagpapakain siya ng mga bagong pisang sisiw eh. Ay hindi na paring Deo. Gusto kong makita ang mga bago mong lahi. Samahan mo na lang ako kung nasaan si Noel. Wika ni Lucas. Naglakad ang mga ito sa pinakalikod ng manukan. Nakita ang binatang abala sa pagpapakain ng mga alagang sisiw. Tinawag ito ng ama. Napangiti nang makita ang kanilang panauhin. Ninong Lucas, nandito na ho pala kayo. Pasensya na, medyo abala ako sa pagpapakain sa mga alaga ni tatay. Hindi ko kayo napansin. Wika ni Noel. Sabay hawak sa kamay ni Lucas para magmano. Binata ka na nga. Talagang ang bilis ng panahon. Nung huling kita ko sa'yo, tumatakbo ka pa dito sa manukan habang nanghuhuli ng inahing manok na iluluto ng nanay mo. Wika ni Lucas. Napakamot naman ng ulo si Noel. Bahagyang nahiya ang binata dahil naalala nito ang kapilyuhang ginawa sa ninong. Oo nga po eh. Hindi ko pa rin po nakakalimutan. Binato ko kayo ng itlog eh. Akala ko po kasi nagnanao kayo ng manok. Pasensya na po uli ha. Wika ni Noel. Tumawa ng malakas si Lucas. Hinawakan ng binata sa balikat. Halika, doon tayo sa kubo at may ibibigay ako sa iyo. Tamang-tama, hindi ba't nagpapakain ka ng mga sisiw? Bakit hindi mo na lang sila isali? Naglakad sina Lucas papunta sa kubo. Pagkarating sa lugar, nakita ng binata ang isang karton. Nagulat si Noel nang buksan ito dahil nag-iisang itim na sisiw ang laman ng karton. Sandali lang, Ninong. Ayam si Manny ba ang isang to? Bakit sobrang itim naman, nakakatakot? Marami ka na ngang nalalaman tungkol sa mga manok. Pero hindi ayam si Manny ang isang yan kung hindi isang aswang. Tumawa ng malakas ang binata dahil alam niyang walang ganong uri ng manok. Ninong naman, alam mong hindi ako naniniwala sa ganyan eh. Saan ba nanggaling nung sisiw na to? At saka bakit nag-iisa? Hindi ko din alam. Pero ang sabi ng tauhan ko sa manukan, may matandang nag-iwan yan sa labas ng kural. Alam mo naman itong si Torio, pagdating sa mga hayop maawain, kaya inampun. Kaso nga lang may problema. Isinama niya ito sa ibang sisiw. Namatay ang lahat ng kasama niya. Pagpapaliwanag ni Lucas. Nagtaka ang binata kung paanong nangyari ang bagay na yun. Bakit naman ho, Ninong? May dalang sakit ba yung sisiw na to? Tanong ni Noel. Dinampot niya ito para tignan. Ngunit wala namang nakitang problema ang binata. Malusog ang sisiw na yan, Noel. Kaso nga lang may kung anong kakaiba. Bago mamatay ang mga sisiw na kasama niya sa kulungan ay nagkagulo na para bang may kung anong hayop ang bumulabog sa kanila. Nang tignan ni Torio, patay na ang halos 20 sisiw. Mag-isa na lang nakatayo ang itim na sisiw na yan. Wika ni Lucas, sabay turo sa sisiw. Ganun ho ba? O sige ho, hiwalay ko na lang siya ng kulungan. Mukhang alam ko na kung anong nangyari sa mga sisiw mo, Ninong. Tugon ni Noel. Inilapag nito sa mesa ang sisiw. Hinayaang maglakad-lakad. Wala namang kakaiba.
Maliban na lang sa malaki nitong mga paa. Halos kasing laki ng kamao ni Noel ang sisiw. Tinatayang 3 o 4 na buwang gulang pa lamang, ngunit nakalabas na ang tari nito. Kaunting kaalaman, ang mga tandang, maliban sa mga labuyong manok, tinutubuan ng natural na tari. Tawag dito kung tawagin sa salitang Ilonggo. Ito ay ang matalas na kukong lumalabas sa bandang likod ng kanilang paa. Kalahati hanggang 1 pulgada sa taas ng kanilang daliring pambalanse o yung nasa likod. Sa kaso ng mga labuyong manok, maging ang mga inahin ay tinutubuan ng tari bilang pandepensa sa kanilang mga sisiw sa oras na ito ay mapisa. Na siya namang nalalaglag pagdating ng panahong nawawalay na ang mga inakay nito. Sinasabing isa ring uri ng mutya ang nalaglag na tari ng inahing labuyo. Nagbibigay ito ng kakaibang swerte, lalong-lalo na sa sugal. Balik tayo sa kwento. Wala namang kakaiba sa sisiw na to. Maliban na lang sa pambihirang laki ng mga paa niya. Tapos kulay itim na parang isinausaw sa tinta ng pusit. Wala naman po akong nakikitang dahilan para ikamatay ng mga sisiw na kasama niya sa kulungan. Wika ng binata. Hindi pa din ito mapakali sa sinabi ni Lucas. Isang paraan lang ang kailangan nating gawin upang malaman ang totoo. May hinala din ako kung bakit namatay yung mga sisiw na yun eh. Noel, kumuha ka ng ilan sa ating malulusog na sisiw, yung kasintanda nito. Utos ni Mang Deo. Dali-dali namang kumuha ang binata ng mga sisiw. Inilagay ang mga ito sa isang sisidlan. Isinama ang itim na sisiw. Ilang segundo ang nakalipas. Biglang nag-ingay ang mga sisiw. Laking gulat ni Noel nang isa-isang pinagpapalo ng itim na manok ang mga kasama nito hanggang sa tuluyang mamatay. Tama nga ho ang hinala ko. Hindi nga pangkaraniwang manok ang isang to, Ninong. Sigurado ka bang ibibigay mo to sa akin? Tanong ni Noel. Oo naman, iho. Sa palagay ko, ito na ang magiging daan ng pag-angat nyo sa buhay. Ang totoo, alam ko na din ang nagagawa ng sisiw na yan. Gusto ko lang na kayo mismo ang makapagpatunay. Alagaan mong mabuti ang manok na yan, iho. Dahil malakas ang kutob ko. Yan ang magiging dahilan ng mga tagumpay mo. Wika ni Lucas. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ito sa mag-ama. Kinabukasan gumawa ng espesyal na kulungan si Noel para sa bagong alaga. Matapos ilipat ang sisiw, binigyan niya ito ng pagkain. Ngunit hindi nito pinansin ang nagkalat na mais sa lupa. Aba, talagang mapili ka ba ha? Ano kayang pwede kong ipakain sa'yo? Wika ng binata habang kumakagat ng mansanas. Hanggang sa aksidenteng nahulog ang kinakain niyang prutas. Pumasok ito sa kulungan ng manok. Akmang dadamputin niya sana ito nang bigla siyang paluin ng sisiw. Nagdugo ang kamay ng binata. Kumalat ito sa damo. Biglang kinilabutan si Noel nang makitang ininom ng sisiw ang kanyang dugo. Hindi pa ito nakontento. Paulit-ulit na tinuka ang damo kung saan pumatak ang kanyang dugo. Diyos ko po, totoo nga ang sinasabi ni Ninong. Aswang ka nga. Wika ni Noel. Medyo napalakas ang pagkakasabi nito, dahilan para marinig ng ama. Bakit, Noel? Ano bang nangyayari at napakaingay mo? Tignan mo, umingay na rin yung mga nakataling manok. Kasi po itong manok na binigay ni Ninong. Tignan nyo, oh. Pinalo po ako eh. Tapos ininom niya yung dugong nagkalat sa lupa. Anong sinasabi mong kalokohang bata ka?
Normal lang naman sa manok ang uminom ng dugo. Lalo pat hindi naman nila alam na dugo yan. Para sa kanila, uri lang din ang pagkain ng iyong dugo. Pag nakita nilang nagkalat sa lupa, ay talagang tutukuin yan. Kung ano-anong iniisip itong batang to, hindi ka naman adik. Pero hindi, tay. Iba talaga yung pakiramdam ko sa isang to eh. Ay nako, kinikilabutan ako sa tuwing may isip na aswang yung manok na binigay ni Ninong. Bakit naman niya kasi ako binigyan ng ganitong uri ng regalo? Hindi aswang ang manok na yan, Noel. Mahinala ko, isang uri ng talunanon o engkantong hayop. Ha? Anong engkantong manok, tay? Tama ang narinig mo. May mga kwentong gumagala sa mundo ng sabong na may mga mananabong daw na nag-aalaga ng ganyang uri ng manok. Pero wala ding katibayan na totoo ang mga yon. Alam kong hindi ka naniniwala sa swerte, pero mukhang yon ang hatid sa atin ng ninong mo at ng manok na ito. Hindi ko din alam, tay. Pero tignan na lang natin ang mga mangyayari. Alam mo naman kung anong paniniwala ko, tay. Kailangan pagtrabahuan ng tagumpay. Sige no, uwi na muna ako. Tapos naman ay mga gawain dito sa manukan eh. Tugon ni Noel. Inalagaan ng binata ang sisiw hanggang sa naging ganap na tandang. Kakaiba ang bulas ng manok. Kapansin-pansin ang napakahabang itim na balahibo. Hindi kumikintab kahit patamaan ng sikat ng araw. Kung titignan ay para itong uling nakakahango pa lamang. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakalang mapapalaki mo ng ganyan ng isang hindi kilalang lahi ng manok? Pero gusto kong makita ang abilidad ng isang yan. Bakit hindi natin siya isali sa pasabong sa baryo? Wika namang Deo. Duda ako, tay. Kasi sa totoo lang, wala naman akong nakikitang potensyal sa isang to. Hindi nga nakikipaggirian sa ibang tandang eh. Baka mapaya lang kayo. Nakalimutan mo bang kakaibang manok yang alaga mo? Malay mo, meron siyang sariling katangian. Ikaw kasi masyado kang negatibo. Pinangungunahan mo mga bagay-bagay. Ay nako, kayo pong bahala, tay. Basta sinasabi ko na sa inyo, hindi ako kumbinsido sa isang yan. Oo, nakakatakot kung titignan. Kaso parang wala namang lakas yan sa laban. Tugon ni Noel. Nang mga sumunod na araw, nakita ng binatang naghahanda ng mga manok ang kanyang ama. Ayon dito, may biglaang pasabong sa bayan. Malaki ang premyo. Maraming mayayaman ang makikitaya. Kasama na dito ang ninong ni Noel. Ang mabuti pa, Noel, samahan mo na lang ako. Pupunta din kasi ang ninong Lucas mo. Alam mo naman yon, hindi yon basta-basta dadalo kung pipitsuging pasabong lang ang magaganap. Wika namang Deo. Sa isip ng binata, wala namang mawawala kung manonood siya. Dahil sa malaot madali, mamanahin din ito ang manukan ng kanyang ama pagdating ng panahon. Ay siya, sige ho tay. Sasama ho ako. Sandali lang at kukunin ko yung bag ko. Tugon ni Noel. Pagdating ng mga ito sa arena, napakaraming tao sa lugar. Ngunit dahil sa impluwensya ni Lucas, nagawa nilang makapasok. Nako, malakas ka talaga sa mga promotor, paring Lucas. Salamat ha, kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi na kami makakapasok. Eto kasing pamangkin mo, napakabagal kong kumilos. Wika namang Deo. Wala yun pare. At isa pa, gusto ko ding makita kung paanong lumaban ang itim na manok ng inaanak ko. Tugon ni Lucas habang nakaakbay kay Mang Deo. Ay nako, eto na naman tayo.
Duda po ako sa manok na yan, Ninong. Hindi marunong gumiri. Parang hindi marunong pumalo. Masyado pang maaga para manghusga, iho. Tignan muna natin ang mangyayari. O siya, aakyat na ako sa upuan. Paring Deo, kayo nang bahala dito. Maya-maya ay nagsimula na ang soldata. Ikalawang laban ang manok na itim ni Noel. Habang kinakabitan nito ng tari, kapansin-pansin ang direktang pagtitig nito sa mata ng binata. Ang problema mo, bakit ganyan ka makatitig? Pasensya ka na ha. Napagdisikitan ka patuloy ni tatay. Pero ayos lang yan, siguro naman. Marunong kang makipaglaban, di ba? Huwag kang mamamatay ha. Paborito pa naman kitang alaga. Wika ni Noel. Hindi nito inaasahan ang susunod na nangyari. Habang inilalagay ng binata ang manok sa kulungan, nakarinig ito ng maliit na boses. Masyado mo naman akong minamaliit. Malaki nga ang tiwala sa akin ng taong hindi ako inalagaan. Ikaw pa kayang nagpalaki sa akin? Napakunot ang noo ng binata. Ang alam nito, mag-isa lamang siya doon sa lugar. Hoy! Sinong nandyan? May ibang tao ba dito? Tanong ni Noel. Paliw! Nakita mo nang ikaw lang mag-isa dito eh. Puro manok ang kasama mo. Magtatanong ka pa. Sinilip ng binata ang mga hilera ng kulungan, ngunit walang ibang taong naroon. Hoy! Kung sino ka man, huwag mo kong tinatakot ng ganyan. Lumabas ka! Wika ni Noel. Hoy, baliw! Paano ako makakalabas? Kinandado mo yung kulungan ko. Kung hindi ka ba naman nuknukan ng timang? Wika ng boses. Hindi pa rin mahanap ni Noel kung sino ang nagsasalita, kaya bahagya na itong nagalit. Isang-isa ka na lang sa akin ha. Kapag hindi ka pa nagpakita, talagang malilintikan ka. Wika ni Noel. Bigla namang kumalabog ang kulungan ng itim na manok. Dali-dali itong sinalon ni Noel. Hoy, baliw! Siguro naman, nakikita mo na ngayon kung sino ang nagsasalita. Nanlaki ang mga mata ni Noel nang mapagtantong galing sa itim na manok ang boses. Lalo pa nitong nabitawan ng kulungan nang dahil sa gulat. Ito, aray ko! Ano bang nangyayari sa'yo? Ngayon ka lang ba nakakita ng manok na nagsasalita? Tulungan mo ko dito. Mababalian ako ng balahibo sa buntot sa ginagawa mo eh. Wika ng manok. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa katawan ng alaga ko? Lumabas ka dyan! Tugon ni Noel habang pinagkukrus ang daliri. Nakatutok pa ito sa manok. Hindi ako natatakot sa krus. Hindi naman ako demonyo eh. Grabe ka naman. Ang tikas ng itsura ko. Napakagwapo. Demonyo yung itatawag mo sa akin. Baliw! Wika ng manok. Kung hindi ka demonyo, anong klaseng nilalang ka? Isa kong talunanon. Engkantong gubat kung sa inyong mga tao. Minsan kaming napagkakamalang mga aswang. Pero ang totoo, lahi talaga kami ng mga engkanto. May iba sa aming nangangain ng tao. Pero karamihan, mabait kagaya ko. Tugon ng manok. Teka, may pangalan ka ba? Oo, meron. Ikaw pa nga mismo yung nagbigay sa akin nun eh. Baliw talaga. Hindi mo ba natatandaan? Naalala ni Noel. Pinangalanan niya itong Tikas dahil sa magandang forma at tindig. Oo, naalala ko na. Tikas nga palang binigay kong pangalan sa'yo. Tama ka.
Hinaan mo lang yung boses mo. Mamaya isipin ng mga taong nababaliw ka na eh. Ikaw lang ang nakakarinig sa akin. Nakikipag-usap ako sa pamamagitan ng isipan. Kaya ganun din ang gawin mo. Hindi mo kailangan magsalita. Ay, baliw talaga. Tugon ni Tikas. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok si Mang Deo. Nakangiti ito habang nakatitig kay Noel. Tapos na ang unang soldata. Tayo nang susunod. Handa na ba yung manok mo? Hindi po ako sigurado, Tay. Pero wala na tayong magagawa. Nakalista na tong si Manok. Ang ibig kong sabihin, nakalista na tong manok natin. Wika ng binata. Maya-maya ay tumayo na si Noel. Binitbit si Tikas pakyat ng ruweda. Biglang tumahimik ang kaninang nagkakagulong mga tao nang makita ang itim na manok. Nakarinig ng mga bulungan si Noel. Ang ilan ay nanghihinayang dahil ayam si Manny daw ang dala ng binata. Mamamatay lang ito sa salpukan. Sa mga hindi nakakalam, ang ayam si Manny ay isang uri ng manok na nagmula pa sa bansang Indonesia. Kadalasang itim ang balahibo nito, maging ang laman at buto. Sinasabing umaabot mahigit 50 mil ang magandang klase ng ayam si Manny, lalo pa kung ito ay inahin. Hayaan mo silang isipin ang gusto nila, Noel. Magugulat sila sa mangyayari. Wika ni Tikas. Maya-maya umakyat na sa ruweda si Lucas. Lumapit sa binata. Noel, iho, kinakabahan ako. Dehado ang pustahan. Kailangang ilogro ang taya para matuloy ang soldata. Kung hindi, idedeklarang panalo ang manok ng kalaban. Walang pumupusta sa manok natin. Wika ni Lucas. Di mas maganda. Huwag na lang natin ituloy yung laban. Tugon ni Noel. Kaso nga lang nagmatigas si Lucas. Hindi, iho. Tatapatan ko ang pusta ng mga tao. Malaki ang tiwala kong mananalo ang alaga mo. Wika ni Lucas. Dali-dali itong lumawas ng ruweda. Pinuntahan ng komite. Anak nang, narinig mo ba yung sinabi ni Ninong Tigas? Tatapatan niya yung pusta sa kabilang manok. Alam mo ba kung gaano kalaking perang mawawala sa kanya kung sakali? Alam ko. Parang gusto mo akong mamatay ah. Magtiwala ka nga sa akin. Ako bahala. Tugon ni Tikas. Napailing na lang si Noel. Alam nitong wala na siyang magagawa. Maya-maya ay bumalik sa ruweda si Lucas. Naayos ko na ang lahat. Tatapatan ko ang pusta ng kalaban. Sige na, ihanda mo ang alaga mo. Wika nito sabay baba sa ruweda. Naiwan si Noel at Mang Deo. Sa kauna-unahang pagkakataon, magbibitaw ng manok ang binata sa isang totoong soldata. Huwag mo kong ihagis, baliw ka ha. Alam kong kabado ka. Ramdam ko yung panginginig ng kamay mo. Ilapag mo lang ako sa ruweda tapos tumabi ka. Ako nang bahala. Hindi, tatariyan kita eh. Wika ni Tikas. Nagsimula na ang soldata. Sinunod ni Noel ang bili ng alaga. Marahan niyang inilapag ang manok sa lupa. Pinagtawanan naman ito ng kabilang panig. Anong problema? Natatakot ka bang mabalian niyang manok mo? Pangungutya ng lalaki na ang pangalan ay Badong. Hindi naman sumagot si Noel. Matapos itong ilapag ang alaga, tumalikod na ito at naglakad papunta sa tabi. Nakatayo lang sa gitna ng ruweda si Tikas, habang ang kalabang manok naman ay tila nakikiramdam. Nangangahig ito sa lupa, kunwari ay may kung anong tinutuka.
Maya-maya pa ay sinalpok nito si Tikas. Nagsigawan ang mga tao. Panay iwas ang ginagawa ng alaga ni Noel ng mga oras na yon. Kaya naman nagmistulang sirkus ang soldata. Tumakbo paikot si Tikas. Nang makita nitong humahabol ang kalaban, bigla itong huminto. Pinugpog ng palo ang manok ng kabilang panig. Nakisabay naman ito. Naging maganda ang laban. Kapwa ayaw pa lamang ng dalawang manok. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat. Wala nang buhay ang manok na kanilang pinustahan. Paglapag ng dalawa, napatilaok pa si Tikas. Natawa si Noel dahil napakahaba ng tilaok nito na tila mauubusan na ng hininga. Maya-maya pa, kinariyo na ng sentensyador. Idineklarang panalo si Tikas. Napasigaw sa tuwa si Noel at nagtatatalon habang hawak-hawak ang alagang manok. Hindi nito alintana ang taring nakasabit sa paa ni Tikas. Hoy, baliw! Dahan-dahan! Baka nakakalimutan mo. May nakakabit pang tari sa paa ko. Tanggalin mo na nga. Medyo nangangalay na ako eh. Wika ni Tikas. Dali-dali namang bumaba ang binata sa ruweda. Tinanggal ang tari sa paa ng alaga. Pagkakaguluhan tayo ng mga tao. Bilisan mo, Noel. Sa likod ka, dumaan! Wika ni Lucas. Dali-daling umalis sa lugar si Noel. Medyo malapit sa manukan ang sabungan. Kaya naman mabilis lang na nakapagtago doon ng binata. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na si Lucas at Mang Deo. Tawa ng tawa ang mga ito, habang daladala ang malaking supot ng pera. Hindi ko talaga inaasahan na malulusatan natin ang logrong pustahan na yon. Ang akala ko'y matatalo tayo. Wika ni Mang Deo. Iba ang pakiramdam ko kanina, kaya naman nakipagsapalaran ako. Isa pa, malaki ang tiwala kong may dalang swerte itong alaga mo, Noel. Siguro nga po, Ninong, tama kayo. Nagulat din po ako sa mga nangyari. Sino ba namang mag-aakala makakalusot tayo sa ganong sitwasyon? Sabi ko nga sa iyo, bata, ang buhay natin ay isang malaking sugal. Walang kasiguraduhan kung mananalo tayo o matatalo. Sa bawat desisyong ginagawa natin ay para din tayong pumupusta kung magiging maganda ang kinakalabasan. Ang ibig sabihin, nanalo tayo. Kung hindi naman ay tanggapin ang pagkatalo at sa susunod na pagkakataon ay tumaya muli. Wika ni Lucas. Ito na ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Noel. Sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy ang swerte ng binata at sa hindi malamang dahilan, dumami ang lahi ng alagang itim na manok. Nagulat na lang ito isang araw na may pagala-gala ng mga itim na sisiw sa kanilang manukan. Alam mo ba kung saan nanggaling ang mga sisiw na to, Tikas? Andiyan na pala kayo. Kanina pa tawag ng tawag ang ina niya. Tugon ni Tikas. Maya-maya ay lumipad mula sa sukal isang inahin na itim na manok. Lumapit ito kay Noel. Lumobo ang balahibo. Naghahandang pupugin ng palo ang binata. Ang mabuti pa, pakawalan mo ang mga sisiw kung ayaw mong maligo sa palo mula sa inahin yan. Wika ni Tikas. Saan naman ang galing yung inahing manok na yan? Wala namang dinala si Ninong na ganyan ah. Nakalimutan mo bang talunanon ako? May kakayahan akong tumawag ng kauri ko. Napagtanto ko, nagkakaedad na ako. Unti-unti nang bumabagal ang kilos ko. Kaya siguro tama lang ang magparami. Ay nako, hindi ko na nga lubos maisip kung anong gagawin ko sa'yo. Nagdagdag ka ba? O siya,
Bahala na nga. Wika ni Noel. Nagsipaglakihan ang mga sisiw. Kalaunan sinabak din ang binata sa mga laban. Kagaya ng sinabi ni Lucas, ito nga ang nagdala ng swerte sa kanila. Lalong dumami ang mga parokyanong bumibili sa kanila ng manok. Paminsan sumasali pa din sa maliit na pasabong si Mang Deo na dati ay hindi nito ginagawa. Dahil sa biglaang pag-usad ng pamumuhay. Marami ang nainggit sa mag-ama. May ilan pang nagtangkang nakawin ang itim na manok. Pero kapahamakan lang ang napapala ng mga ito. Noel, mukhang nanakawan na naman tayo ng 2 manok Hindi mo ba naramdaman kagabi? Naramdaman ko, tay. Pero hinayaan ko na lang. Babalik at babalik din naman yung mga yun eh. Malalaman din natin kung sino ang nagnakaw. Tignan mo maya-maya lang. Nandyan na yung mga manok. Tugon ni Noel. Muling nagpatuloy sa pagtatabas ng damo. Ilang minutong nakalipas. Nakita ni Mang Deo ang 2 nawawalang manok. Nakakabit pa sa paa nito ang mga tali. Noel, nandito na yung mga alaga mo. Abay, parang binunot lang ng mga kumuha ang tali nila. Wika ng matanda habang ibinabalik ang manok sa kanilang pwesto. Sabi ko naman ho sa inyo eh. Mamayang hapon, malalaman natin kung sino ang nagtangkang kumuha sa kanila. Wika ni Noel. Pagsapit ng hapon, sabay na nagpunta ang mag-ama sa kabisera. Uminom sila ng tuba. Naglalakad ang 2 nang makasalubong nila ang kapitbahay na si Mang Ponso. Nandito na pala ang pinakabagong milyonaryo sa baryo. Ano, Deo? Kumusta ang buhay mayaman? Wika ni Mang Ponso. Naku naman, paring Ponso. Alam mo namang wala sa akin yung mga ganyang bagay. Sa totoo lang, parang wala ding nagbago. Tugon ni Mang Deo. Ay nako, hindi mo yon makikita sa sarili mo, paring Deo. Pero lahat ng tao dito sa atin, nakikita ang malaking pagbabago sa'yo. Lalo na sa ugali ng anak mo. Eh bakit naman? Ano bang ginawa ng mga anak ko? Walang kalam-alam si Mang Deo sa ginawa ng mga kapatid ni Noel. Maging siya ay nagulat sa sinabi ni Mang Fonso. Bakit po, Manong? Ano po bang ginawa ng mga kapatid ko? Kayo na lang ang tumuklas. Mahirap magsalita, Noel. Pero sasabihin ko sa inyong mag-ama, hindi kaaya-aya ang ugali ng anak mo, Deo, simula nang umangat kayo sa buhay. Wika ni Mang Ponso. Kinagabihan umuwi ng bahay si Noel upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang nanay at mga kapatid. Laking gulat nito dahil nag-iisa ang matanda. Nay, nasan si Abby saka si Isa? Bakit mag-isa lang kayong kumikilo sa kusina? Tanong ni Noel. Ay nako, ayun. Lumabas kasama ang mga barkada nila. Ewan ko ba dyan sa mga kapatid mo? Simula lang magkapera tayo, parang wala nang kinikilalang tao. Wika ni Aling Maming. Anong oras ho sila umalis? Kakalis lang din nila, anak. Mga ilang minuto pa lang bago ka dumating. Dali-daling lumabas ng bahay ang binata upang sundan ang 2 kapatid. Naalala nito na bisperas ng kapistahan sa kabilang bayan, kaya alam nitong doon pupunta ang 2. Pagkarating, nakita kagad ni Noel ang isa sa mga kapatid. Nakaupo ito sa mesa, kasama ang ilang kalalakian at mga kaibigang babae. Mahinahong lumapit ang binata sa grupo. Wala namang nakapansin sa kanya dahil abala ang mga ito sa pag-uusap.
Sige lang, inom pa kayo. Akong bahala sa lahat. Wika ni Abby. Uy Abi, baka mamaya. Napagutusan ka lang bumili ng kung ano ha. Tapos yung perang pambili, ginamit mo ha kung papagalitan ka, ayoko madamay. Wika ng isa sa mga kasama ng kapatid. Wala yan oh. Hindi magagalit si tatay. Sa sugal lang naman nila nakuha yung pera kaya walang kaso kahit maubos pa. Tugon ng dalaga. Nanatiling nakamasid si Noel. Inaabangan nito ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa tila nagalit ang dalaga dahil hindi pa dumadating ang inorder na inumin. Ano ba? Kanina pa kami naghahantay dito, bakit wala pa rin? Ang babagal niyong kumilos. Binabayaran naman kayo ng tama Wika ng dalaga. Dito na nagtaas ng kilay si Noel. Akmang lalapitan na sana ito ng binata nang biglang may sumampal sa dalaga. Walang yakang bata ka. Bakit ganyan ang asal mo? Nakatikim ka lang ng kaunting biyaya. Ang akala mo, pagmamay-ari mo na mga tao sa paligid mo. Wika ni Mang Deo. Napangiti na lang si Noel nang makita ang ama. Habang pinangangaralan niya ito, tumayo ang isa sa mga kaibigan ni Abby. Tinulak palayo ang matanda. Pwede ba, tanda? Huwag mo nga sirain yung gabi namin. Kung pangangaralan mo yung anak mo, dapat sa bahay mo ginagawa, di ba? Isa pa kaarawan ko ngayon Baka gusto mong makarating kay tatay itong ginawa mo. Wika ng lalaki na nagngangalang Diego. Hindi naman nakapagsalita si Mang Deo dahil napakarami ng mga kasama nitong nagsipaglapitan. Nang marinig ang komosyon, dito na lumapit si Noel. Hinila palayo ang ama. Halina ho kayo, tay. Hayaan mo na yan si Abby. Mamaya lang uwi na yan ng bahay. Mabuti pa nga Noel. Humanda sa akin yung batang yan pagdating sa bahay. Tugon ni Mang Deo. Habang naglalakad ang dalawa, biglang may tumawag mula sa loob ng bahay aliwan. Alam mo, tanda, sinira mo yung modo ko Bakit hindi ko na lang kaya sirain yung mukha mo? Wika ni Diego. Naglabas ito ng patalim at mabilis na sinugod ang dalawa. Sinalubong naman ito ni Noel at inagawang patalim. Sa kasamaang palad, dumating ang ilan sa mga kaibigan ng binata. Pinagtulungan ang mag-ama. Swerteng dumating ang kapulisan, kaya kagad naawat ang mga ito. Pag-uwi ng tahanan, halos hindi makakilos si Mang Deo. Nabalian pa ito ng braso. Sino bang may gawa nito sa inyo? At bakit naman kasi pinuntahan niyo pa si Abby? Tanong ni Aling Maming. Pwede ba, Mameng? Huwag mo kong pangaralan. Masakit na nga yung katawan ko Walang iya talaga yung anak ni Konsehal. Pati na rin yung kaibigan niya. Wika ni Noel. Dali-dali itong tumayo at umalis ng bahay. Naglakad si Noel papunta sa manukan at doon nagmukmok. Mukhang pinagpiesta ng kamao yung pagmumukha mo Anong nangyari? Sinong may gawa niyan? Tanong ni Tikas. Hayaan mo na. Wala namang kwenta kung sasabihin ko pa sa'yo Ano bang magagawa mo? Baliw talaga. Baka nakakalimutan mo kung ano ko. Hindi na ako nag-iisa, Noel. Ngayon sabihin mo, anong gusto mong gawin ko sa nanggulpi sa'yo? Tanong ni Tikas. Natawa si Noel. Muli niyang naalala ang kakaibang katangian ng alaga. Oo nga naman pala. Nagsasalitang itim na manok pala ang alaga ko. O siya, anong gagawin mo? Ayan, bukas na ang kulungan mo. Wika ng binata. Lumabas si Tikas ng kulungan. Laking gulat niya.
biglang humaba ang tari nito. Lumapad na parang kutsilyo, nakausli sa likod ng paa. Mag-antay ka dito. Ipahinga mo yung katawan mo. Ako nang bahala sa nanggulpi sa'yo. Wika ni Tikas. Nahiga ang binata sa kawayan. Bigla itong nakaramdam ng pagkahilo. Hindi na malayang nakatulog na ito. Umaga na nang magising. Dali-daling bumangon si Noel. Nakita ang alaga na nasa loob ng kulungan. Tinanghali ka na naman ng gising, baliw. Gutom na kami. Ay nako, pasensya na. Medyo napasarap yung tulog ko eh. Nga pala, anong nangyari kagabi? Mahirap magkwento nang walang laman ng butsi. Kaya pakainin mo muna ako at doon ko ipapaliwanag. Tugon ni Tikas. Pinakain naman ito ni Noel. Bakit hindi ka lumabas ng manukan? Siguradong doon mo mababalitaan ang nangyari. Wika ni Tikas. Lumabas ng manukan si Noel. Nakita ang mga kapitbahay na nag-uusap. Ayon sa mga ito, natagpuang patay si Diego sa gilid ng sapa. Tadtad ng hiwa ang katawan. Ang kinamatay ay isang malalim na saksak sa bandang leeg. Bumalik sa loob ng manukan ng binata. Muling kinausap si Tikas. Anong ginawa mo, Tikas? Bakit mo pinatay si Diego? Ginawa ko lang ang nararapat sa mga taong kapamakan lang ang dulot sa kapwa. At isa pa, kung hindi ko pinatay ang Diegong yun, malamang nagahasa na ang kapatid mo. Tugon ni Tikas. Dali-daling umuwi ng tahanan si Noel. Nakita ang kapatid na umiiyak. Punong-puno ng pasa sa muka. Ayon dito, dinala siya ni Diego at ng mga kasama nito sa gilid ng sapa. Nagtangkang pagsamantalaan siya. Kamunti ka na ako maghahasa, kuya. Mabuti na lang may malaking ibon na dumating eh. Dinagit si Diego. Narinig ko pa yung sigaw niya. Sa takot ko na ako yung isunod ng ibon, tumakbo na ako palayo eh. Pagpapaliwanag ni Abby. Magpasalamat ka at nailigtas ka ng ibon na yon. Tugon ni Noel. Muli itong bumalik sa manukan. Sumunod naman si Mang Diego. Kinausap ang binata. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng kapatid mo? Isang malaking itim na ibon, Noel, na may tari ng manok. O tay, alam ko ang sinasabi ni Abby. Alam ko din na hindi kayo maniniwala kung sasabihin kong si Tikas ang may gawa nun kay Diego. Ay, naku talaga, oo. Sinasabi ko na nga ba eh. Umamin ka. Ikaw ba ang pumatay kay Diego? Ano ka ba naman, tay? Hindi nga ako nakaalis sa manukan buong gabi. Hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya, Noel. Tignan mo ang suot mong damit. Saan ang galing ang dugong yan? Tay, nakalimutan mo ba ginulpi tayo kagabi? Yung mga dugo na yan galing sa ilong at bunganga ko. Tignan mo nga oh, putok pa yung nguso ko sa ginawa nila. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Teka, paano mo namang nasabing si Tikas ang may gawa na, Aber? Nababaliw ka na ba? Ang manok na yan ay isang talunanon. Lahat ng itim na manok na meron tayo, kagaya niya. Nakakausap ko sila at siya mismo ang nagpresenta na gumante. Tugon ni Noel. Alam nitong hindi maniniwala ang ama sa sinabi niya. Kaya naman pinatunayan ito ng binata. Tigas, halika nga. Lumapit ka nga dito. Nanlaki mga mata ng matanda dahil kusang lumabas ng kulungan ang manok. Bakit ganon? Paano kang naiintindihan ng manok? Sinabi ko na sa iyo, tay.
Nakakausap ko sila sa pamamagitan ng isipan. Kahit anong sabihin ko, gagawin ni Tikas. Kailan pa yan nagsimula? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Matagal nang nagsimula yan, Tay. Wala pa nung una nating laban. Oo, yung unang laban ni Tikas. Kita mo yung bata ka, oo. Ilang taon na yun ah. Pero may iba bang nakakalam niyan? Sa ngayon, Tay, tayong dalawa lang po. Mabuti naman kung ganon. O siya, sandali lang ah. Babalik na nga muna ako sa bahay. Pag-uusap ng mag-ama. Wala silang pinagsabihan sa mga nangyayari. Nagpatuloy ang kanilang buhay. Lalong lumago ang negosyong manukan. At hindi inaasahan ng binata na sa tagal ng panahon, halos pagmamay-ari na nila ang manukan sa baryo. Nanatiling mapagkumbaba ang mag-ama. Ngunit nariyan pa rin ang mga taong inggit sa kanila. Paulit-ulit na tinatangkang nakawin ang kanilang mga alagang itim na manok. Alam mo, Tay, parang ako na'y napapagod sa mga taong paulit-ulit na nagtatangkang nakawin yung mga manok natin. Oo nga eh. Walang kadala-dala. Pero yaan mo sila. Magsasawa din yung mga yan. Kita mo kahit anong gawin, bumabalik lang naman sa atin eh. Nung araw na yon, naghahanda sila para sa isang malaking sabong. Dadaluhan ito ng malalaking mananaya, sabongero, mula sa iba't ibang probinsya. Ang dinig ko, dadalo sa derby ang kakilala mong si Iko. Mula sa Negros ha? Matibay din ang mga alaga nun, Tay. Mataas ang respeto ko sa taong yun, Noel. Maliban sa siyang naging idolo ko, halos lahat ng nalalaman ko ngayon ay galing sa kanya. Oo, matitikas ang lahi ng manok ni Eko. Pero alam ko namang tayo pa rin ang mananalo. Wag pa rin tayong papakasiguro, Tay. Dahil hindi natin alam ang ikot ng kapalaran. Gaya ng sinabi ni Ninong, ang buhay ay isang malaking sugal. Mabuti naman at nakarating ako bago magsimula ang bakbakan. Nagulat si Noel. Biglang sumulpot si Lucas habang nag-uusap ang mag-ama. Ninong, sabi ko na nga ba darating kayo eh. Abay syempre, Noel, kailangan. Makinig ka sa sasabihin ko. Huwag mong palalaruin si Tigas at ang iba pang itim na manok. Isa sa mga makakalaban natin ay may kasamang albularyo. Balita ko'y matinik daw yon pagdating sa pampaswerte. Kanina lang, nakita ko siyang nagsaboy ng asin. Areglado, Ninong. May mga nakondisyon naman akong manok eh. Pangreserba kung sakaling mangyari ang ganito. Mabuti na lang at dumating ka, Lucas. Teka, paano mong nalaman ang kilos ng kalaban? Si Iko ang tinutukoy ko, paring Deo. Alam mo kung paanong kumilos ang iyong kaibigan. Sigurista, pagdating sa ganitong mga laban. Wika ni Lucas. Habang nag-uusap ang dalawa, nilapitan ni Noel si Tikas. Mukhang di ka magpapakita ng gilas mo ngayon ah. May kasamang albularyo ang kalaban. Baka malaman ang sekreto mo. Albularyo lang ba ang inaalala mo? Alam mo, Noel, matagal na akong nakikipagtuos sa mga yan. Kaya alam ko na ang gagawin ko. Ilaban mo ko sa panghuling laban. Ako nang bahala. Tugon ni Tikas. Muling kinausap ni Noel si Lucas at si Mang Deo. Tay, ilalaban natin si Tikas sa huling soldata. May naisip akong plano. Pero delikado, Noel. Hindi natin alam ang gagawin ng albularyong yon. Malaki ang tiwala ko kay Tikas, Tay. Alam kong mananalo siya sa huling laban.
O sige, ay nako, ikaw ang bahala. Alam mo naman siguro ang gagawin, hindi ba? Ikaw naman ang magbibitaw ng manok sa ruweda eh. Tugon ni Mang Deo. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang soldata. Unang lumaban ang manok ng kaibigan ni Mang Deo. Nanalo ito. Ikatlong soldata ang unang manok nila Noel. Kaya napagandaan nila ng mabuti ang susunod na laban. Bago magbitaw ng manok si Noel, nagsaboy ito ng asin sa ruweda, bagay na hindi inaasahan ni Mang Deo at Lucas. Bukod sa engkantong manok na pagmamay-ari ng anak mo, kakaiba talagang mag-isip si Noel. Sa palagay ko kahit wala na si Tikas, magtatagumpay sa buhay ang anak mo. Eh saan pa ba magmamana ang ugali niyan? Eh di sa taong tinitigala niya. Aba namay, nagyayabang na naman ang kumpare ko. Napalaki mo ng maayos ang anak mo, Deo. Yun lang yun. Ikaw ang tinutukoy ko, Lucas. Idolo ka ng batang yan. Sa aspeto at prinsipyo mo sa buhay. Kaya ayan, tignan mo ngayon. Hindi mo ba napapansin? Halos pareho kayo mag-isip. Abay, ngayon ko nga lang napansin. Oo nga no, maging ang aking estratehiya ay kuwang-kuha niya. Ngayon nagtataka nga ako eh. Kung anak ko ba talaga yung si Noel? Ibang kanyang ugali. Malayong malayo sa akin. Ano ka ba, kumpare? Para nga kayong pinagbiyak na santol. Kalahating tuyo at kalahating sariwa. Biro lang. Halika na, magsisimula na ang soldata. Pag-uusap ng dalawa. Pag-akyat ng mga ito sa upuan, nakita nilang nakatayo lang si Noel sa gilid habang hawak ang alaga nilang manok. Sa kabilang panig, si Badong ang magbibitaw. Kausap nito ang isang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mang Deo nang makilala nito kung sino ang matandang iyon. Teka, si paring Ponso yung kausap ni Badong. Kaninong manok yung hawak niya? Wika ni Mang Deo. Mukhang kay pare mong iko ang manok na yan. Kilala ko ang tupada ng mga alaga niya. Straight cumb. Sweater lang ang lahing pinaparami niya. Oo, paring Lucas. Doon nakilala si Iko eh. Yung mababangis na sweater. Straight cam na kombinasyon ng lahi. Dito natin masusubukan ang bangis at stratehiya ni Noel. Hayaan mo lang siya, Deo. Titignan natin kung makakalusot siya sa soldatang ito. Abangan ang susunod na episode ng ating kwento. Maraming salamat. Check nyo tong habak mula sa likha. Noon nakikinig lang ako sa kwento ng mga antingero, albularyo, ermitanyo, hanggang sa umabot sa punto na gusto ko nang matutunan yung ginagawa nila. Kusa siyang dumating sa akin mula sa Antingeros del Negros. Nakita ko sa kanila yung habak eh. Mabisang depensa, higit sa lahat pamparusa sa mga sinasapian. O yung mga tao na nililikop ng itim na enerhiya. Kasama nito yung orasyon, dasal para mapagana. Andito yung guide kung paano gagamitin at dadasalan. Kung interesado kayo, message lang sa likha or check nyo yung link or check nyo dyan sa Yellow Basket. Salamat.